Anong alam mo kay Father? Sa tono nito, parang may alam talaga siya at gusto nitong kumpirmahin niya iyon. Anong ibig sabihin ng tanong mo? Alam mo ang ibig sabihin ng tanong ko, Christine, maaaring sabi ni Romeo. 2 beses ko na siyang nakitang lumaban. Iba siya. Mabilis siya at malakas katulad ng nakalaban ko. Hinawakan nito ang mga balikat niya at ipinihit siya para magkaharap sila. Hinuli nito ang tingin niya. Hindi ko maipaliwanag kung paano siya nagagawa ang kakaibang bilis niya. Sa gubat, lumitaw na lang siya sa likuran ko nang hindi ko namalayan. Nung minsan ay sinubukan kong buksan ng kwarto ni Ami. Wala akong narinig na yabag pero bigla na sa likuran ko na siya. At kanina, hindi ako pwedeng dayain ng mga mata ko, Christine. Mag-uumaga na ay nasa loob pa rin ng simbahan si Christine. Hindi siya matatahimik sa kwarto niya kaya doon na lang siya pumunta. Sarado ang simbahan at ang tanging pinto na pwedeng daanan ng taong papasok doon ay ang pinto na konektado sa bahay kumbento. Kaya sigurado siyang ligtas siya roon kahit wala si Father. Nakaupo siya sa isang sulok at malapit sa altar. Nakatingala siya sa imahen ni Jesus sa krus. Iyon din ang madalas na tinititigan ni Father kapag naaabutan niya ito sa loob ng simbahan. Nasaan na kaya ito? Magkakasama pa rin sila bumalik sa simbahan sakay ng tricycle ni Elmer pagkatapos ng eksenang yun sa daan. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, umalis din si Father. Walang idea si Christine kung saan ito pupunta. Nag-aalala na tuloy siya rito. Bigla niyang naalala si Romeo. Ilang minuto ang ginugol niya para gamutin ang mga paa nito sa mukha at katawan. Halatang masakit ang katawan nito at nabugbog ng kalaban. Ano ba ang laban ni Romeo? Sa vampirang nakaharap nito na mas mabilis at malakas. Ipinagpapasalamat niya na maliban sa mga pasa, wala na itong anumang pinsala. Si Elmer ay halos tulalang nagmamaneho ng tricycle. Nasa simbahan na sila. Parang wala pa rin ito sa sarili dahil sa nasaksihan. Si Romeo ang sumagot sa mga tanong ni Linda dahil pagdating nila ay nagkulong na si Christine sa kwarto. Wala siyang idea kung nasaan na ang 2 babae na bigla na lang dumating. Palaisipan sa kanya kung sino ang mga yon. Napansin niya sa mukhang nahulog sa malalim na pag-iisip si Father pagkakita nito sa 2 babae. Hindi na ito umimik mula nang magkahiwalay-hiwalay sila at ang 2 babae. Nakita nga kaya ni Father ang nakaraan nito nang magdaop ang palad nito at ang babaeng kamukha ng litrato na nasa lakit ni Christine? Napapabuntong hiningang itinaas ni Christine ang mga tuhod at niyakap ang mga binti. Pinipilit niyang ipanatag ang sarili dahil hindi siya natahimik. Maraming gumugulo sa kanyang isip. Maraming tanong na walang sagot. Idagdag pa ang panganib na nakaamba sa kanya kung sana ay naroon ang kanyang lola. Nilingon niya ito at pintong dinaanan din niya. Hindi siya umimik. Sumandal na lang siya sa pader sa likuran niya. Kanina pa kita hinahanap. Sumilip ako sa kwarto niyo ni Ami pero wala ka. Hindi kasi ako makatulog. Naalala kay Father? Hindi siya sumagot. Kaya niya ang sarili niya. Base sa tono ni Romeo, parang hindi rin ito gusto na makita siyang ganon. Umupo ito sa tabi niya at huminga na malalim. Hindi rin ako makatulog. Ang daming gumugulo sa isip ko. Hindi pa rin siya umimik. Nananahimik din si Romeo ng ilang segundo bago muling nagsalita. Anong alam mo kay Father? Sa tono nito, parang may alam talaga siya at gusto nitong kumpirmahin niya yon. Anong ibig sabihin sa tanong mo? Alam mo ang ibig kong sabihin, Christine? Mariing sabi ni Romeo. 2 beses ko na siya nakitang lumaban. Iba siya. Mabilis siya at malakas katulad ng
Nakalaban ko. Hinawakan nito ang mga balikat niya at ipinihit siya para magkaharap sila. Hinuli nito ang tingin niya. Hindi ko maipaliwanag kung paano niya nagagawa ang kakaibang bilis niya. Sa gubat, lumitaw na lang siya sa likuran ko nang hindi ko namalayan. Nung minsan na sinubukan kong buksan ang kwarto niyo ni Ami, wala akong narinig na yabag. Pero bigla nasa likuran ko na siya. At kanina, hindi ako pwedeng dayain ng mga mata ko, Christine. Si Elmer ang sakay ng tricycle pero sabay silang dumating. Saan siya nanggagaling? Tinangay ng hangin? Lumipad? Tumawa ng walang sigla si Romeo. Parang mas gusto nitong paniwalaan na kalokohan lang ang sinasabi nito. Hindi siya lumalabas ng hindi naka-dark shades. Bago tumirik ang araw, bumalik na siya sa simbahan. Ginagawa niya ang pagbabahay-bahay tuwing umaga, habang hindi pa mataas ang sikat ng araw, at tuwing hapon, kapag palubog na ang araw. Bakit? Dahil masusunog ang balat niya? Tama ako, hindi ba? Hindi siya ordinaryong tao. At kaya, paniwalang paniwala ka na totoo ang vampira dahil kasama niyo mismo ang isa sa kanila. Napalunok si Christine. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam mo ang lihim niya? At protektahan mo siya. Wala kang pakailam kahit pag-isipan man kayo ng masama ng mga tao sa paligid niyo. Dahil siya lang ang importante para sa'yo. Siya at ang lihim niya. Naging seryoso ang tinig ni Romeo sa kanyang mga mata at humigpit ang hawak sa kanyang mga balikat. Ano pa ang kaya mong gawin sa ngalan ng pagmamahal mo? Kusa mo bang ibibigay sa kanya ang dugo mo? Are you his personal blood war? Itinulak niya si Romeo, pero hindi siya nito hinayaang makawala. Nagalawa ng mga muscles nito sa mukha sa pagpipigil ng emosyon. Sinubukan uli niyang kumawala pero hindi pa rin siya hinayaan ni Romeo. Niyog-yog pa siya nito. Sa huli, napaiyak na lang si Christine. Ayaw niyang makipag-argumento ng mga sandaling yon. Masyado nang pagod ang kanyang puso at isip para magpaliwanag at makipag-away. Ang gusto niya ay katahimikan. Ang gusto niya, magpahinga kahit pansamantala lang. Iwan mo na lang ako mag-isa. Nakikiusap ako, Romeo. Nagsunod-sunod na ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagmura si Romeo. At aktong hahawakan siya pero itinulak niya. Gusto kong mag-isa. Niyakap siya na mahigpit ang kanyang mga binti at parang magtatagpo siya roon ng kapayapaan. Tahimik at lumabas ito ng simbahan. Patuloy ang pagluha ni Christine nang bumalik siya sa pagtitig sa krus. Nananalangin siya at humingi ng kapayapaan ng kalooban. Nagising si Christine nang maramdaman na may kamay na humahagod sa kanyang buhok. Naidlip pala siya. Umaga na ba? Pinahid niya ang pisngi nang maalalang umiiyak siya habang nananalangin bago siya naidlip. Bumaling siya sa katabi. Nakita niya si Father. Natahimik na nakatingin sa kanya. Suot pa rin ito ang damit na suot ng nagdaang gabi. Sa hula niya, kakarating lang nito. Anong ginagawa mo rito? Marahang tanong nito. Umiyak ka ba? Namumugtong mga mata mo. Naroon na naman ang pamilyar na damdamin sa mga mata ni Father tuwing tititigan siya. Pakiramdam niya, tumaas uli ang emosyon niyang kumalma na. Hindi niya alam kung bakit namasa ulit ang kanyang mga mata at ng mga sumunod na sandali ay nanggigilid na ang mga luha niya. Naiintindihan ko ang mga nararamdaman mo. Natatakot ka? Nalilito? Aalala. Huwag kang umiyak. Mahinang sabi ni Father. Nakapako sa isang direksyon ang tingin nito, parang ayaw siyang tingnan. Tahan na, Christine. Mas mahihirapan ako kung makikita kitang ganyan. Tama na yan, sige na. Pero sa halip na matigil ang mga luha, lalo siyang napaiyak dahil nakayuko. Kanina nakita niyang kumuyom ang kamay ni Father na nakapatong sa tuhod nito. Lumuluhang tiningnan niya ito.
Nakatingin na ito sa kanya at sari-saring emosyon ang nabasa niya sa mga mata nito. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan ng mga damdaming iyon. Ang sigurado siya, ang mga emosyong iyon ang nagtulak sa kanya na humilig sa katawan ni Father at yumakap sa leeg nito. Hinahanap-hanap niya ang kapayapaang lagi na ay hatid nito sa kanya. Huminga ng malalim si Father, nagpaubaya ito pero hindi tumugon ng yakap. Naramdaman ni Christine ang marahang paghagod ng kamay nito sa likod niya. Hinawakan siya nito sa mga balikat at inilayo sa katawan. Nasasanay ka ng ginagawa ko ito, marahang sabi nito. Gusto kong ibigay lagi ang comfort na kailangan mo pero alam natin na mali ang kahahantungan nito kapag nasanay tayo pareho. I'm no saint, Christine. Sumandal siya sa dingding at yumuko. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Hindi siya magsusorry dahil sinadya niyang gawin ang ginawa niya. Pero tama si Father. Panay ang pagmuntong hininga nito. Siya naman ay tahimik lang sa tabi nito. Alam niya na may gusto itong sabihin sa kanya. Hindi pa siya naiiniwan. Hinintay niya itong magsalita. Totoo ang sinasabi ng lola mo. Sa wakas ay sabi ni Father. Ang pangalan ko bago ang araw na iniwan ako sa simbahan ng Spain. Ang isa sa dalawang babaeng nakatagpo natin ay si Camille. Siya ang tunay kong ina. Nakita ko ang lahat na nangyari sa nakaraan nang hawakan ko ang kamay niya nang ipinanganak ako. Nagpalipat-lipat sila ng bansa. Sa huli, naisip nilang iwan ako sa simbahan. Napaawang ang mga labi ni Christine. Tumango ito. Umalis ako kanina para makipagkita sa kanila. Gusto kong alamin ang totoo at malinawan. Ano po ang nalalaman niyo? Totoo ang research mo na inakala nating myth lang. Christine, totoo ang nabasa mong article tungkol sa Chosen One at Guardian. Tama rin ang prediksyon ng lola mo at ang tungkol sa alamat na ipinasa niya sa'yo. Kinumpirma rin ni Camille na ikaw na nga ang pinili at ako ang itinakdang tagapagpangalaga. Magkaugnay nga ang ating mga tadhana. Lumabas ang tanda mo dahil sa pagdating ko at ang pagkauhaw ko sa dugo ay sinyalis na dumating ka na sa tamang edad. Ang ibig daw sabihin, tinatawag na ako ng dugo mo. Saglit na tumigil si Father. And then you gave me your blood. At iyon ang bumuo sa tunay mong pagkatao tulad ng isinulat ni Lola? Yes. Naging ganap ako. Hindi ko na binanggit sa iyo isa-isa na ang mga sinabi mong lakas na taglay ko ay natuklasan kong nasa akin na nga. Pero kasabay niyon, parang mas tumindi rin ang hatak ng dugo mo sa akin. Tumaas ang pangangailangan ko, lalo na kapag nararamdaman kita sa paligid at kalaliman ng gabi. Napatulala si Christine sa mukha nito. Ngayon, hindi na basta bahagi lang ng lumang kwento ang mga impormasyon hawak niya. Totoo sila ay ang mga tauhan sa inakala lang niyang myth. Bukod sa balat ang kwintas ang katibayan na ikaw ang chosen one. Si Mama mismo ang nagbigay ng kwintas na iyon sa iyo bago ka ipinahatid sa Pilipinas sa lola mo. Si Camille, kadugo ko rin ba siya? At pati kayo? Umiling si Father. Hindi tayo magkadugo. Sa kanya ang kwintas, Christine. Katulad mo siya. Nagsalubong mga kilay niya. Tulad ko? The chosen one? Namilog ang mga mata niya at napatulala. Tumango ito. She was transformed after she gave birth. Natakpan niya ang kanyang bibig. Ang ibig sabihin ay, tama ang iniisip mo. Kung ako ay kailangan lang uminom ng dugo mo para maging ganap, ang isang pinili, being half vampire, kailangan dumaan sa isang transformation na pwede lang gawin kapag agaw buhay na ito. Ganon ang nangyari noong ipinanganak ako ni Camille, ni Mama. Inaasahan na raw ang lahat ng kalahi nila na hindi mabubuhay si Mama dahil bukod sa ako ang hinihintay nilang espesyal na sanggol na magtatanggol sa buong lahi nila dahil bunga ako ng pinagsamang dugo at pinili at tagapangalaga. Ako rin ang itinakdang sumunod sa ama ko
ang susunod sa tagapangalaga. Dahil ipinanganak daw ako sa mismong petsa na inaasahan nila ng pagkapanganak ng tagapagpangalaga. Napakalakas daw ng dugong dumadaloy sa katawan ko kaya inaasahan nilang hindi kakayanin ni mama na mabuhay pagkatapos niya akong ipinanganak. Pero ang ama ko, mas pinili niyang magsakripisyo kaya ginawa nila ang transformation. Napamaang siya. Just like it said in the old article you read, after the transformation, Camille became a vampire, one who was 3 times stronger than the ordinary kind. Pero may hindi ka natatandaan sa article na nabasa mo, Christine. O kaya may nakaligtaang idagdag ang sumulat yun. Ano po yun? Ayon kay mama, kakambalang tadhana ng pinili at tagapagpangalaga ay isang walang paliwanag na sumpa. Sumpa? Bumalik sa isip ni Christine ang research tungkol sa gift daw ang pinili at curse ng guardian. Transformation means 2 things, life and death. The chosen one will receive the gift of his kiss, an eternal life, and the guardian will take the curse of his sacrifice, death. Once the chosen one is transformed, it will cost the guardian his life. Paliwanag ni Father, mas pinili ng ama ko ang buhay naming mag-ina kaysa sa buhay niya. Hindi niya sinabi sa akin na buhay niya ang kapalit ng transformation. Mas pinili niyang ibuwis ang buhay niya para papangalagaan ako at ang ina ko pagdating ng takdang panahon. At ngayon, ang panahong yon, Christine. Kinabukasan, binitiwan ni Romeo ang sigarilyo sa paanan nito at saka tinapakan. Aktong magtatanong pa lang siya, mabilis na itong nakalapit at walang sabi-sabing sinuntok siya. Muntik na siyang sumadsad sa sahig kung hindi siya agad nakabawi ng balanse. Hinila nito ang t-shirt niya at saka siya marahas na isinandal sa dingding. Bakit? Bakit hindi ka lumaban? Lumaban ka! Mariing sabi ni Romeo. Sabi nito kay Father. Nag-iigti niya ng mga mata. Ugat sa mukha nito. Lumaban ka. Ipakita mong totoong bilis at lakas mo. Ipakita mong hindi ka ordinaryong tao. Ipakita mong katulad ka ng mga hayop na yun. Magigising ang lahat sa boses mo, kalmadong sabi ni Father. Nararamdaman niya ang tensyon sa katawan ni Romeo at nabasa na niya sa isip nito ang dahilan ng galit. Pagbibigyan niya ito kung gusto nitong maglabas ng galit. Sinira mo ang buhay ni Christine, alam mo ba yun? Ha, Father? Sinasamantala mo ang damdamin niya para maggamit mo siya. Ang dugo niya. Wala kang kaibahan sa mga hayop na yun na nambibiktima ng kababaihan. Sa pagkakataong yun, natiyak na ni Father na alam ni Romeo ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Romeo. Naputol ang pangungusap niya nang nalo siya nitong idiniin sa dingding. Kung nagkataong lamon ng pader ng tao, baka kanina pa siya nawala roon dahil sa lakas ng pagtulak ni Romeo. Mas pipiliin niyang masirang buhay niya, maprotektahan ka lang. Anong ginagawa mo sa kanya para maging bulag, bingi at manhid? Anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran? Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil marahas na niyang pinalis ang kamay nito. Inundayan siya ni Romeo ng suntok na agad niyang nailagan. Sa isang iglap, hawak na niya ang kwelyo nito at ito naman ang marahas niyang itinulak sa dingding. Sinubukan ni Romeo na kumawala, pero mas idiniin niya ito sa dingding. Magagawa niya itong patawarin sa pananakit sa kanya. Matatanggap niya ang masasakit na paraang ito patungkol sa kanya, pero hindi niya mapapayagan ng kahit isang masamang salita laban sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Insultuhin mo na ang buong pagkatao ko, Romeo. Mapapatawad kita, pero hindi kita hahayaang idamay ang Diyos na walang katuturang galit sa dibdib mo na dala ng selos.